President Duterte signed into law a landmark bill providing healthcare coverage for all Filipinos. I'm very happy that the President talked about how business permits must be out in 3 days. And all of that happened in just the first half of Duterte's presidency. Over the full 6 years, Duterte's administration handled a total of 7.7 trillion pesos in debt servicing. 4.5 trillion went to paying off the actual loans. 3.2 trillion went to interest. In case you're wondering, debt servicing just means paying off what we owe, both the borrowed money and the interest that comes with it. But here's what really matters. All that was done while facing some of the toughest moments in our history. A global pandemic, the Marawi siege, over 10 major typhoons like Rolly, Ulysses, Odette, mass vaccination drives, salaries for frontliners, and despite all that chaos, infrastructure still moved forward. Roads, bridges, railways, flood control, build. You still walk on those sidewalks, drive on those roads, and ride on those trains today. You've seen them. You've used them. They're real. If you can't acknowledge the storms we went through and the work that still got done, you're not sharing an opinion. You're not correcting the story. You're rewriting it. And that's not truth. That's just bias wearing a different shirt. Ayan mga kababayan, ang video kung saan kahanga-hanga ang ginawa ni Tatay Digong. Tingnan nyo po ito mga kababayan, ay ang utang 7.7 trilyon. Ang principal ay 4.5 trilyon. Ang interest ay 3.2 trilyon. Nagawa po ng lahat ito ni Tatay Digong. Ang malupit dito ay may pandemic sa buong mundo mga kababayan. Matindi po itong nagawa ni Tatay Digong kasi papaano kung si Bangag ang presidente in that time, abang nangamatay ng mga Pilipino kasi wala pong pakialam eh. Tingnan nyo, naalala nyo sa Cebu, di ba? Anong nangyari sa Cebu? Di ba, nagkaroon ng matinding trahedya dyan, maraming namatay nun sa bagyo. Anong ginawa ni Bangag? Nagbenta pa ng 20 pesos na per kilo ng bugas. Imbis na magbigay na ng ayuda, na katulad ng ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte, kahit kakarampot lang ang kanyang budget, mas malaki pa yung budget ni Auntie Claire ninyo. Biruin nyo si Auntie Claire, kadadaldal lang naman, mamimiknos lang naman yung kanyang budget kulang-kulang 3 billion. Samantalang ang Vice President na tumutulong sa buong Pilipinas at dami pong mga tao na mga maliliit na nakikinabang, pinupuntahan talaga ng personal ni Vice President Inday Sara Duterte sa lahat ng parte ng ating bansa. Wala pang 1 billion, 700 or 800 million lang. Samantalang itong si Auntie Claire mo, na talaga naman puro fake news lang ang pinaglumalabas sa bunganga, ang bantot, no? Kulang-kulang 3 trilyon, wala pa sa kalahati ang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pagkatapos mga kababayan, kung makapangsira sila sa mga Duterte, ganun-ganun na lang. Yung BBM nila, yung presidente nila, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang sakit eh. May amnesia o may anemic, kung ano man, mga kababayan, Alzheimer's o talagang tatak na talaga niyan. O talagang ganun na talaga sila. Tatak Marcos, tatak magnanakaw, at walang utang na loob. Judas, traidor, mga kababayan. Hindi po yan ang ating pag-uusapan, kundi ang ating pag-uusapan mga kababayan, si Tatay Digong, mayroon po tayong update. Ano na kaya ang itsura ni Tatay Digong ngayon? Nakita nyo na kaya si Tatay Digong, mga kababayan? Mayroon po tayong update, mayroon po tayong ipapakita sa inyo mula dun sa daig. At ang isa pang update natin, kabayan, si Senator Bato, lumutang na. Oo, tama po ang inyong narinig mga kababayan. Abangan po ninyo yan. Lulutang po natin dito yan. At naalala nyo yung nagsampa ng kaso kay Vice President Inday Sara Duterte, yung nakakulong, yung kidnap for ransom na si Badriaga. Ayun, nakarma na mga kababayan. Kinasuhan na po siya ngayon ng libel ng Colonel, yung si Colonel Lachica. At dininay na hindi pa siya kilala at kahit kailan hindi siya nakasama. Mirese sa'yo, Brad, no? Biruin mo, nakakulong na nga eh. Tapos, anyabang-yabang pa. May picture lang kay Vice President Inday Sara Duterte doon sa rally. Sa mga, yung mga ano lang ba, yung tawag doon, yung caravan. Feeling close na. Diba mga kababayan? At ito pa, no? Mayroon pa po tayong iba't ibang mga update sa inyo ngayon na inyo pong matutunghayan dito. Hindi ko na lang iano sa headline kasi bago tayo mag-umpisa mga kababayan, hayaan nyo muna akong isabihin ko muna sa inyo, marami may mga nagko-comment po kasi, ito po palatandaan na talagang ako ay concerned din po ako sa inyo. Katulad po ng inyong pagsuporta, walang sawang pagsuporta sa akin, ganun din po akong
sinusuklihan ko po ito ng concern po ako. Bawat comment po ninyo, binabasa ko po, ano ho. At may mga nabasa akong comment, aside from doon sa ano, nawala na po yung comment na ano, naintindihan na nila. Yung yung sinasabi ng iba na putol-putol, wag mo daw putol-putulin, diretso mo na, no? So, alam na nila na kailangan natin muna putol-putulin kasi nga po nire-reactan natin. Dahil pag hindi natin putol-putulin, magkakaroon po tayo ng copyright. Okay? Yung iba naman, sinasabi naman, luma na yan eh. Katulad dito ngayon, luma na yan. Alam nyo mga kababayan, ang paalalay gamot sa taong nakakalimot. Nalimutan na siguro natin to eh. Hindi na natin alam ito na may ganito pala si Tatay Digong pumamalasakit. Despite na pandemic, matindi po ang build program na nagawa ni Tatay Digong. Kalahating ano pa lang ng panunungkulan niya. Papaano ko si BBM? Ngayon si BBM ba, mayroon na bang nagawa ng ganyan? Walang pandemic? Walang pandemic, pero wala ng pera. Baon tayo sa utang. Napantayan na yung inutang ni Tatay Digong na may pandemic at maraming project. Di ba? So yan po ang mahalaga kung bakit mga kababayan, kailangan po natin ipaalala po sa inyo. Kasi kung patuloy po kayong magrereklamo, sasabihin ninyo sa akin na, Bimar, luma na yung video na yan eh. Baka matulad po kayo nito sa isang kaibigan ko, mga kababayan. Kaibigan ko o kaibigan nyo. Hindi ko alam, pero hindi ko na siguro kaibigan to. Ito, gusto nyo ba matulad dito? Sa mga nagrereklamo dyan, na wag daw ibalik yung mga ano, yung mga nakalipas na mga video. Ito, panoorin, bago tayo mag-formal na mag-umpisa, ito muna. Ayan o, gusto nyo bang matulad dyan? Ayan o, kailangan po natin ipaalala. Kasi, may post po itong si Bongbong Marcos, June 11, 2016. Si Tatay Digong ay kakaupo pa lang bilang Pangulo. Isang buwan lang siguro, mahigit. Kasi May yan, di ba? Si Tatay Digong, Mayo yan naging Pangulo. Kapi muna tayo. Hindi pala. Hindi pa pala yan nakaupo dyan kasi July pa pala yan. June June 30 pala. June 30 tanghali. Di ba? At July 1 na ang bilang noon. So, yan na, manunungkulan na siya dyan katapusan ng Hunyo. So ito, hindi pa siya formal na nakakaupo dito. Pero tingnan mo naman to si BBM mo. Nakalimot ata na may post siyang ganito. Ano sabi niya? Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rody Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Wala ngang iwanan. Pero anong ginawa mo? Naglagay si Tatay Digong ng matagal na panahon na sinasabi ng iba, yung passport ng mga OFW ay 5 years lang. Ginawa ni Tatay Digong 10 years para mapagaan naman ang pag-renew ng ating mga kababayan. Malaking tulong, malaking bagay sa mga OFW. Si BBM ba may nagawa na sa mga OFW? Comment ka kayo mga OFW. Now, anong ginawa ni BBM kay Tatay Digong? Mayroon din pala nagawa si BBM mga kababayan kay Tatay Digong at sa mga OFW. Anong ginawa? Ginawa si Tatay Digong OFW. Ang gago talaga Ang gago, di ba? O yan po ang mahalaga kaya kailangan ko ipaalala sa inyo mga kababayan. Mamaya ko na itutuloy kasi ang nag-post nito, isa pong kilalang vlogger mga kababayan. Napakalaki po na vlogger na ito. At speaking of vlogger, speaking of baliktaran, mayroon pong taga-mainstream media na tila baga mga kababayan ay tahimik lang po pala na bumabaliktad. Grabe, punong-puno po itong ating video ngayon mga kababayan. At si BBM pa, may panibagong impeachment na naman. Grabe ito mga kababayan Matindi po itong ating pag-uusapan ngayon. Si BBM may panibagong impeachment na naman. At may isang mga kababayan, isang mainstream media na tila ay tahimik na bumabaliktad. Wag niyo po itong palalagpasin na video natin ngayon, para malaman po ninyo ng detalye na yan. Pero bago yan, ako muna ay magpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, sumusuporta, nagla-like, nag-share ng ating channel, lalo na po yung regular na pag nakita ang ating upload, andyan na kagad, nakapanood na kagad. Thank you sa inyo lahat, kabayan.
At ang isa pa sa aking pinagpapasalamat, bagamat basher ka at ngayon ka lang nakabisita sa aking channel, maraming salamat din. Lalo naman kung ngayon ka lang nakabisita at hindi ka naman basher. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Paki-like na rin, paki-share na rin, at paki-subscribe. Wala po itong bayad. Thank you sa iyo, kabayan, ha. Tatanawin ko pong utang na loob yan sapagkat wala po tayong bayad kanino mang politiko. Kaya pag sumuporta ka sa akin ng libre, magtatrabaho ako ng libre, tayo ay proud bilang mga supporter at bilang mga followers. Thank you muli, kabayan. Tuloy na po tayo sa ating mga detalye ng ating pag-uusapan. Excuse me. Eto mga kababayan, speaking ng mga no, si Tatay Digong, speaking of kalimot, ito unahin na natin ito mga kababayan. Tingnan nyo po ito ha. Ang si Conte ngayon nagrereklamo na din, no? Kasi Conte daw, no? Conte yung mga ebidensya, Conte yung mga witness dito nga po sa ICC. At hindi lang basta Conte, kundi Conte na mga huwad pa or mga false witnesses. Dahil itong anak nito mga kababayan, ito, si nanay na ito ay namatay sa riot, hindi po siya namatay or namatay po siya sa mga frat, hindi po siya namatay sa war on drugs mga kababayan. Pero bakit kasama pa po ito? Balita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad! Kaya baka tandaan yung mga kabataan. Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo. Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, A few moments later. Thank you, God. Hindi ka nakalabas! Salamat talaga. Pagod ko sa anak ko. Nakakaloka naman ito. Ano ang iyong reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung Sarap. Buti na lang hindi ako nakahigop ng kape. Kung nakahigop ako ng kape, baka naibuga ko sa'yo eh. Muntik kong isabo ito sa kape ko eh. Biglang sumulpo. Nagulat ako doon eh. Naistorbo yun. Buti na lang talaga hindi bigla ka na lang sumulpot lang iya. O yan no. Sarap ibuhos tong kape ko eh. Buti na lang talaga. Hindi ako humihigop ng kape nung lumitaw ka lang iya ka. Lang iya. Nakakaloka naman ito. ano ang iyong reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Who are you? Who are you? Sino ka? Sino ka? Bakit? Nakatunghay si God sa amin. At siya ang nagbibigay. Alam mo kung ako tatanungin dun ni Auntie Claire, who are you? Sino ka? Ha? Alam mo sagot ko kay Auntie Claire? Hindi ako sino ka. Tinai ako. Auntie Claire! Ng katarungan sa amin. Maraming salamat sa kanya. Sige. Birthday ng sa anak ko. Kasi birthday niya. Opo. Ng 26. Thank you. Nasawi, ma'am. Ito po yung nasawi. Ano po yung pangalan niya, ma'am? Sunny Espinosa. Sabi nga natin, ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? Oh. Nasawi siya, ma'am, ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016, 7 massacre. So, birthday niya ngayon. Birthday niya nung 26. Anong Sandali, balikan na natin ang sabi ni nanay, sandali. ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2000, Di ba walang kwenta? Nasawi siya, ma'am, ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016, 7 massacre. So, birthday niya ngayon. Birthday niya nung 26. Anong 26? So, Miyerkules. 2 days ago. Oo, 2 days ago. So, parang birthday. Pa-birthday sa kanya na hindi siya nakalabas! Kalma lang. Balita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad! Kaya baka tandaan yung mga kabataan. Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo. ako nagsasabi na sa kanila,
kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, A few Yan mga kababayan, nang dahil sa prat-prat, nakita nyo na, sabi ni nanay, pakatandaan nyo mga kabataan ha, nang dahil sa prat-prat, kaya namatay ang kanyang Kaya anak. baka tandaan yung mga kabataan. Nandahin sa brat-brat! Si nanay mismo ang naringgan natin na sinasabi niya nang dahil sa prat-prat na yan ay namatay ang kanyang anak. Ha? Tapos ngayon, ito, ha, mga kababayan, ayan, okay? Sinisisi niya kay Tatay Digong or dito sa ano. At kasama pa ito ngayon dyan sa ICC. Mga kababayan, no? Kaya ako nag-disclaimer na kagad kanina na wag kayong ano, yung iba kasi bagamat inuulit natin, kailangan po natin ulitin mga kababayan. Kasi minsan, bakit natin inuulit? Hindi po natin inuulit na basta lang ulitin lang natin ng walang dahilan. May dahilan po yan. Igom muna ako ng kape ha. Bukod dito kasi mga kababayan, kailangan kasi natin ma-emphasize, no? Kailangan kasi natin ma-emphasize na may mga pangyayaring ganito. At hindi ko po ito basta inulit nang dahil lang din dito sa mga ano ni nanay. Bagamat isa ito sa talagang napakahalaga na mga pangyayari. Kasi si nanay mismo nagsabi, itong matanda mismo na ito, ang nagsabi na dahil sa prat. Pero ngayon, sinama siya doon sa AJK, witness, despite na kasama na siya, nagkukulang pa. Mga kababayan, aside from dyan, ito ang aking napansin. Alam niyo yung nag-post dito, kilala niyo? Ito, si Braille Montalvo. Tingnan natin ang kanyang profile, ha. Ayan, mga kababayan, no? Braille Montalvo. Ayan siya, oh. Sa News 5 po siya. Sa mainstream media, mga kababayan. Minsan nga napupuna natin ito, eh. Di ba? Pero alam nyo, tandaan po ninyo yung Duterte, nanalo po yun sa absentee voting. Sila po ang nanalo, yung Duterte Youth Party List, sila po ang nanalo, number 1 po sa mga OFW voters. Number 1 po sa men and women in uniform. At ano pa, kung alam nyo kung saan pa sila number 1 ang Duterte Youth Party List? Dito po, sa mga media. Kasi itong mga media, considered po ito na absentee voting kasi hindi po sila bumuboto sa actual na eleksyon. May advance po silang pagboto. Ito kaya ang dahilan mga kababayan na marami po sa ating mga mainstream media tahimik lang na bumabaliktad. Kasi kung mapansinin natin, tila baga itong mga mainstream media ay talagang lahat di ba? Against sa mga Duterte. Dahil kung mapapansin natin mga kababayan, dati hindi po nakapurma itong mga mainstream media, yung kaaratehan nila, pamimignos nila, hindi po nakapurma. Harap-harapan po silang binabara ni Tatay Digong. Hindi kamukha nitong ni Marcos ang kanyang tagabara at ang kanyang tagapagpanira itong si Anticler, gumamit pa. Pero sa Tatay Digong, harap-harapan. Tanungin ka talaga harap-harapan. Mararamdaman mo talaga. Di ba? Yan, sila Doris na pa ba? Sa harap-harapan Kasi kung alam mo kung matino ka, ito hindi ko naman sinasabing lahat itong mga mainstream media hindi matino. Sinasabi ko lang ba, kung talagang ano ka lang, yung bang critical thinking, yung bang nag-iisip ka nang hindi ka naman nagsasalita or hindi ka man nag-iisip na mayroon ka na kaagad kinakampihan, yung diretso ka ba? Yung may prinsipyo ka ba? Magugustuhan mo yung Duterte Kasi alam mo, napaka-prangka Kung may mali, diretsahan ka na agad sasabihan. Di ba? So magugustuhan mo. Alam niyo itong Braille Montalvo mga kababayan. Ito kaya ang sinyalis. Sandali, BMR, bakit nasabi mo na bumabaliktad na? O ito, balikan natin yung kanyang pinost. Browse natin. Ito yan yun. Saan na ba yun? Wala na. Ito yun oh. Ito. Itong kanyang pinost Nakikita niyo ba? Ayan, sa tabi ko. Ayan. Balikan natin. Balita, posibleng may Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ayan no. Yung kanya ritong caption. God will shoot you, ma'am. Your child died in frat. Then you accuse war on drugs. May 3 pong exclamation point, 3. Ibig sabihin kasi pag ginamitan mo ng 3, galit yan, di ba?
Ayan, nasa baba. Braille Montalvo. God will suit you, ma'am. Ano ibig sabihin ng suit you? Yung parang kakasuhan, di ba? Pananaguting ka, di ba? Kasi ang anak mo ay namatay sa frat. Tapos ngayon, ibinibintang mo sa war on drugs. Di ba napakalaking kasinungalingan ito? Ito, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo na mahalaga minsan, balik-balikan natin. Kasi mayroon pong mga significant kung bakit natin kailangan balikan. Sapagkat may mga nakakalimot po. Aside from that, nalimutan ni nanay, na amnesia si nanay, ng kanyang anak pala, at siya mismo nagsabi na namatay ang kanyang anak sa frat. Aside from that, mga kababayan, ang nakita ko sa video na ito, itong nag-post, si Braille Montalvo, na tila baga, sang-ayon ito doon sa absentee voting na ang Duterte Youth Party List ay number 1 po sa mga absentee voting na mga nasa mga media. Yun. Kasama ito sa media si Braille Montalvo. At alam naman po natin, marami po dyan sa Channel 5 video. Alam nyo na, nagsalita, di ba? Critical sa mga Duterte. Pero isa rin kaya ito sa bumabaliktad. Palihim lang, hindi lang makapagsalita, mga kababayan. Yan po ang isa sa significant itong video na ito. Plus, bakit kailangan natin mga kababayan ipakita yung mga nakaraan? Katulad nito. Bakit sinasabi mo BMR na nakaraan? Ito, ang nag-post po nito ay si Kaalaman. Excuse me po. Pakita lang ko sa inyo. Ayan, legit po ito mga kababayan. Napakasikat po nitong vlogger na ito. 4.1 million, 1 ba yan? Tama. Million followers. Itong si Kaalaman. Wala siyang pina-follow. Ibig sabihin kasi siguro niyan, wala siyang pinapalo. So walang alam yung iba, kaya hindi niya pinapalo. Siya lang yung may alam. Kasi sabi kasi nito, sa kanyang tagline nito lamang ang may alam. Ayan po mga kababayan, napakasikat po nito ha. So itong kanyang post, babalikan natin. Ito yung kanyang post. Ano sinabi niya? Itong caption niya Sa 2016 relapse, trend na nauuso ngayon sa social media ay animoy nakijoin na rin ang ating presidente na si PBBM. Nang mahalungkat ng mga tao ang litrato nila ng dating presidente na si Duterte, sumakto pang 2016 nang maipost ito sa official Facebook page ng Pangulo. Ang caption sa litrato ay, "Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rody Duterte, ito ang tunay na walang iwanan." Isang patunay na sa mundong ginagalawan natin ay walang permanente. Ang buhay ay hiram, ang oras ay limitado, at ang pagkakaibigan ay dumadaan sa mga pagsubok. Ano man ang dahilan ng lahat, ay huwag na tayong lumingon sa nakaraan. Ituon ang atensyon sa mga importanteng bagay sa kasalukuyan para itulak pasulong ang Pilipinas. Ito po ang kanyang post, mga kababayan. Yan po ang kanyang caption dito sa post ni Marcos na nakisali daw sa trend ng relapse. Sumakto pa ito 2016. Ayan po mga kababayan, binulugan niya. Ano ang significant nito? No? Tingnan nyo, matagal na rin yan, pinost niya rin. Kasi nga, nauuso daw po ngayon, nagtitrend ngayon yung 2016, yung relapse at tinatawag. Mga kababayan, ang significant po nito, bakit ko ito pinapakita sa inyo? Kasi tingnan nyo ang caption niya, ito ang tunay na walang iwanan. Wala ngang iwanan. Ano ang ginawa mo? Hindi mo nga iniwan, itinulak mo. Parang yan magkakaibigan kayo, dumaan kayo sa isang bangin, ang kaibigan mo, tinulak mo sa bangin. Ganyan ang ginawa mo kay Tatay Digong. Matanda na. Bangin na talaga ang pinagtulakan mo. Una, si Tatay Digong ayaw na ayaw bumibiyahe kahit nung presidente pa siya.
Unlike sa'yo na gusto mo travel ng travel. Yun ang legacy mo. Biyahe ng biyahe. Waldas ng pera. Di ba? Nakaw ng nakaw. Tago ng tago ang pera kung saan nyo dadalhin. Si Tatay Digong, gusto lang niya doon sa kanyang payak na bahay. Itinulak mo sa bangin. Ha? At ang malupit pa dito mga kababayan, hindi ko pa ito binabas ng kaalaman ha. Para bagang sinasabi niya na patunay lang ito na walang permanenteng kaibigan. Totoo naman, walang permanenteng sa mundo, sa buhay na hirap. Wala talaga, totoo yan. At totoo rin yung sinasabi niya, na ituon ang atensyon sa mga importanteng bagay para at ano pa man ang dahilan ng lahat ay huwag na tayong lumingon sa nakaraan. Alam nyo, biblically speaking din naman, mayroon kasing kasabihan tayo sinasabi, no? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kung sa Biblia naman ang atin titingnan mga kababayan, pag lingon ka ng lingon sa pinanggalingan, hindi ka talaga makakarating sa paroroonan. Bakit? Madadapa ka. Subukan mo nga. Lingon ka ng lingon, habang naglalakad ka, lumilingon ka sa pinanggalingan mo. Wala pang isang dipa. Ilang metro lang, madadapa ka na. Bakit? Kasi nga hindi mo nakikita eh. Tapos habang lingon ka ng lingon, mayroon na palang bato, natisod ka, dapa ka. Kaya, may punto ito kung biblical yung pag-uusapan. Kaya lang, hindi po yan eh. Ang sitwasyon po ni Marcos Jr., ang dapat po niyang lingunin, yung kanyang ginawa. Ano yun? Ginawa niya ng paraan, papaano siya makalapit sa mga Duterte para maluklok siyang presidente at para mapalibing ang kanyang tatay. Yun yung dapat niyang lingunin na sandali. Bigyan ko naman ng respeto, bigyan ko naman. Diba? Sa isang interview nga ni Tunying, inamin din niya kung ano yung pinakamalaking utang na loob na tatanungin niya sa mga Duterte, yung pagpalibing sa tatay niya. Pero lahat ng ito, hindi na nilingon ni Marcos Jr. Nang nirepost ko nga ito mga kababayan, sabi ko, tingnan nyo na lang sa post ko. Nirepost ko ito eh. Nirepost ko itong ni Kaalaman eh. Diba? Ngayon mga kababayan, ano po ang punto natin dito? Ang punto natin dito, itong si Marcos mukhang kinapos po. Kinapos na po. Mukhang ito na kaya yung ito na yung dito na nagmamanifest yung sinasabi ng kanyang kapatid, yung kanyang ate na ito ay gumagamit talaga ng illegal na droga. Kasi nakakalimot na siya ng mga nagdaan eh. Hindi niya na alam na mayroon pala siyang action na ginawa noon na kung sumasalungot na ngayon. Kasi kahit matanda ka na, lalo na pag mga importanteng bagay kung naganap sa buhay mo, mahirap pakalimutan eh. Tama hindi? Imposible na hindi importante sa kanila ang paglilibing ng tatay nila. Siguro ito, yung picture niya na yan, yung pakikipag-usap niya kay Tatay Digong, yung pagsisip-sip niya noong panahon na yan, maaari. Hindi ito ganun ka-importante at nakalimutan niya na ito. Pero por 10%, wag mo akong paniwalain na sasabihin mo, hindi importante sa mga Marcos, yung pagpapalibing ng kanilang tatay. Kahit sinong loyalista dito, ano ako makipagdebate. Handa ako. Napaka-importante sa kanila ito. Kasi kung hindi ito importante, di binuro na lang sana nila habang buhay. Di ba? Oh. At ang nakagawa noon ay itong matandang si Duterte na kanyang pinatapon sa dahig. Na ngayon mga kababayan, mayroon po tayong masasabing update na rin po ito. Pakita ko po sa inyo ha. Ito na kaya sa Tatay Digong ngayon. Sinong nakamiss kay Tatay Digong mga kababayan? Ayan o. Ito na kaya si Tatay Digong? Ayan mga kababayan. Ito ay post po ito ni Lance Duterte yesterday at 8:46 PM. Alas 8 ng 46 ng gabi in The Hague, Netherlands. Ayan po mga kababayan.
ano po rito yung The Hague, Netherlands. So, ibig sabihin, ito na kaya talaga yung update kay Tatay Digong. Ganito na ang itsura ni Tatay Digong ngayon. Possible ano? Bakit nasasabi kong possible? Kasi 'di ba? Sinasabi nila ano, siguro sabihin na lang natin mga kababayan, si Tatay Digong ngayon palbasarado na. Eh mali natin kung nagpaahit na, 'di ba? Kasi hindi natin nakikita eh. Naahita na siya ni Lance Duterte. Pero patingin ko mga kababayan, possible kasi sinasabi ng ICC na fit daw si Tatay Digong eh. Physically fit, di ba? So malamang ito na nga si Tatay Digong mga kababayan. Sa tingin nyo? Ito pa. Ito pa ang update kay Tatay Digong. Isa pang update. Charan! Nga! Magkamukha sila ng isa, no? Yung si Ngewe, si Tabingi. Sabi dito, no? PBBM, tulungan mo naman kami. Wala na tayong witness na makukuha sa EJK. Lagot tayo sa ICC pag malaman nila na nagsisinungaling tayo. Sinabi ko na umabot ng 30K ang nabiktima. Tapos iilan lang ang nag-witness. Baka ikaw ang ihatid namin sa ICC. PBBM pag mapahiya kami. Ayan na mga kababayan, magkakabaliktaran na. At hindi po ito imposible. Hindi po ito imposible na mangyari mga kababayan. Mangyayari po yan, maniwala po kayo. Kasi babalik din po tayo sa Biblia. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Kalimutan ko yung kung anong talata ng Biblia yan. Basta search nyo na lang mga kababayan. Mayroon pong ganun. At hinahanap muli ng Diyos ang nakaraan na, yung nangyari na. So, ang Marcos Senior napatalsik sa Malacanang sa puder, kahit napakapangyarihan pa, patalsik, di ba? Pwede rin mapatalsik, mapaputbol itong anak niya. Kung biblical lang pag-uusapan. Unless yung tao hindi naman kikilos, di ba? Hindi pa ako nanghihikayat ha. Base lang po ito sa history at ayon sa Biblia. Ang nangyari sa nagdaan, nangyari na rin, no? At ngayon, may banta na sa'yo. Si Tatay Digong, pinadala mo sa ICC. At ngayon, ayon dito kay Conte Jota, ikaw ang ipapadala nila pagka hindi mo tulungan sila. At kita nyo naman ito mga kababayan, kasama pa ba naman ito si Aling Marites ng kanyang anak namatay sa prat-prat. Ngayon, sinama ninyo dyan. ICC, panoorin nyo naman to ICC. Kung kayo talaga ICC ay para sa hustisya, dapat niyo ito mapanood. Huwag yan. Sabi siguro ito, mahimik na ICC. Ano naalala ko dito si Suso eh. Yung sa palang mga pelikula, di ba? Nahimik ko na ICC Nahimik ka ICC Yan mga kababayan. Ay nako. So ayan, sa tingin nyo, kukunti po ang mga witness at ebidensya ni Attorney Conte dyan po sa ICC. Kung kaya't kailangan ng tulong ni Marcos Jr. Ang problema, wala na pong may tulong si Marcos. Kasi ang sarili niya ngayon, kailangan niya nang mailigtas dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So ito mga kababayan. Kaya si Tatay Digong, abang-abang na lang tayo. Malapit na yan. Makakauwi na ito mga kababayan. Kasi nga po, mapapatunayan na yan eh. Alam nyo, i-pressure lang natin ng ICC. Pwede tayo mag-hashtag ICC. Hashtag Kangaroo Court. Hashtag mapipressure yan. Mapipressure yan. Pag ano natin. Kasi nga, biruin mo, kinukulong nila. Wala naman pala silang sapat na mga ebidensya. Sapat na mga witness. Pero nandoon pa sila. Ba't hindi nyo na ituloy yung hiringan nyo na?
Oh, ano nyo na, huwag nyo na pinapatagal. Habang pinapatagal nyo dyan, ibig sabihin, buying some time lang kayo para manatili sa inyo dyan, manatili kinukulong ninyo yung taong inosente. O, di ba kagaguhan yun? At ang isa pang inosente, ito lumutang na mga kababayan. Si Senator Bato, ito, tingnan nyo po. Ang paglutang ni Senator Bato mga kababayan, nag-post po siya 46 minutes ago. Anong sabi niya? Ronald Bato de la Rosa, daghang salamat sa inyong tanan, padayon lang ta og pag-ampo. Patuloy lang daw po tayo na manalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Senator Bato po ay lumutang sa kanyang kaarawan. Ito po ang kanyang official statement. I am alive and will gratefully celebrating 64 years of of this God-given life. I am waiting for a true seeking for justice to emerge and take over, not this threat of fake and foreign meddling from those who do not and can never know us be us. If indeed there are cases against me, then I wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino. Before Filipinos, kung papayag lamang ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korteng banyaga, tila binabaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism, sabi niya rito, no? Maliwanag yan mga kababayan ang sinasabi ni Senator Bato dito. Isa pa, I remain patient and composed. I remain dignified. To those who are all too eager and impatient, impatient. Try flipping your script. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to upload the collapse of our sovereignty? I wait too for your change of heart. Sa lahat ng mga nakakaalala at bumati, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagdarasal at nagmamahal, maraming salamat. I am even braver knowing you are with me in this fight. On my 64th birthday, I make this wish. If I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to true nationhood, one that demands that justice be served right here on our shores, in our courts, justice that requires us to stand tall and proud as Filipinos. Nothing more, nothing less. Lupa ng araw ng luwalhati, pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Senator Bato, Ronald de la Rosa. Yan po mga kababayan ang madamdaming statement ng ating birthday boy na si Senator Bato de la Rosa. Happy birthday sa iyo, Senator Bato de la Rosa. At alam ko po, no, nasa tamang prinsipyo at tama pang pinaglalaban mo. Manatili ka lang po muna dyan kung saan ka man nagano ngayon, no. Total, hindi naman tayo kakasuhan siguro, no, na mag-suggest tayo kay Senator Bato. Bakit? Kasi wala naman pong si Senator Bato eh. Wala naman pong warrant eh. Wala naman po siyang kaso eh. Tama hindi? Di ba? Dininay nito ng Supreme Court. Dininay ni Buyeng. Dininay ng kanyang kapatid. Na wala naman tong kaso, walang warrant. So, sino magkakaso sa atin? So, Senator Bato, tama po ang iyong ginagawa. Magtago ka lang muna. Magpalamig ka kasi napakadelikado po ngayon.
reserve. I-reserve mo yung lakas mo para sa Pilipino. At wag na wag mong payagan na lapastanganin at baliwalain yung ipinaglaban ng ating mga bayani ni Andres Bonifacio at ni Jose Rizal. Yung mga bayani na nagsakripisyo para sa ating kalayaan at laban sa pananakop ng mga banyaga. Na katulad ng ginagawa nitong na ICC. Na ang masakit pa, hindi naman po itong bansa. Kaya maliwanag, traidor itong ating bangag na presidente. Kaya, diyan ka muna. Kasi, matindi po ang galaw ngayon eh. Palibasa itong ating presidente, mukhang wala na po sa ano eh. Kaya dahil wala na po dyan mga kababayan, ito na po ang kasunod sa kanya. Nauna na po, may na-file na po sa kanyang impeachment, ito na naman ngayon. May panibago po mga kababayan. Watak-watak na po sila. Ito na po mismong kakampi nila ngayon ang nag-file ng impeachment. Ayan no? Bayan is set to file the second impeachment complaint against President Marcos Jr. tomorrow, January 22, on the basis of the systematic in large-scale plunder of public funds and the system of allocables and unprogrammed appropriations. The complaint is expected to be endorsed by 3-member Makabayan bloc. Time is of the essence, as once the Andre De Jesus complaint is referred to the Committee on Justice. Any other complaint would be covered by the 1-year ban. Bayan President Renato Reyes, we expect that this verified complaint will be transmitted to the Speaker and included in the order of business and do not excluded in favor of what many saying is a weak first complaint intended to shield the President. Ayan mga kabayan. So itong bayan na bayan na party list or bayan na mga grupo, dito to sa mga makakaliwa, dito to sa mga makabayan block, dito to sa mga MPA, no? Grupo nila, mga kababayan. So ito ngayon yung file na naman, pangalawa dito kay BBM. Sinasabi nila yung una daw ay weak at talagang sinadya yun. Marami pang nagdududa doon dahil sinasabi abogado daw ni Lisa yung nag-file doon. So ito pangalawa, mga kababayan. So ano pa man, importante, mayroon na pong impeachment si Marcos Jr. dito. Sana lang ang atin mismong grupo, ang mga DDS ang nakauna dito. Kaya lang wala po tayong magagawa eh. Hindi pa po siguro buo talaga eh. Kailangan kasi buong buo para wala pong kawala. Kaya lang mga kababayan, nagsipag-unahan na po itong mga ito at na-refer na nga po doon eh. Sana may habol pa yung sa grupo naman ng mga DDS, no? Kasi sabi nga ni BP Inday noon, no, narinig natin, pag may mag-file ng sana siya na lang gumawa ng para kompleto eh. Sana nga, no, kasi si BP Inday talaga mas alam niya, mas detalyado ang magiging ni BP Inday kasi nga alam niya mismo, nakita niya mismo, siya mismo ang nakasaksi nito. So alam niya kung papaano didipinsahan or papaano niya maipapasok ang mga argumento ng kanyang impeachment complaint kung sakasakali siya yung magsulat. Di ba? At speaking diyan mga kababayan, ito speaking of BP Inday, ito na mga kababayan. Itong ito, basahin ko na ha. Post po ito ng Isiminay Integrated News sa Facebook 40 minutes ago. Formal na naghain ng kasong cyber libel si Colonel Raymond Dante P. Lachica sa DOJ Region 11 sa Davao City ngayong Miyerkules, Enero 21, laban kina Ramel Lagunoy Madriaga at Attorney Raymond Palad, kaugnay ng mga aligasyong kumakalat online laban sa kanya. Si Madriaga, na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte, ay nag-akusa na ang kampanya ng pangalawang Pangulo ay sinusuportahan ng mga drug dealer at pugo-pugo. Iginiit niya sa isang isinumpaang salaysay na si Lachica di umano ang sangkot sa pamamahagi ng naturang pondo. Iyon, maganda-ganda ito mga kababayan. Bukod po sa nakakulong na nga po yun, another kulong na naman yun.
Kasi matindi po ito, sa cyber libel, kulong din po siya dyan eh. Wala siyang mapapatunayan yan eh. Na ang pera na pinamahagi galing daw sa pundo ng Pogo. Oh, di ba? So yan mga kababayan, kaya magkakaroon po talaga ito ng tawag nun? Yung reckoning. The time, the day of reckoning. Parating na. May reason dyan sa nag-file ng kaso kay Vice President Sara na dinadamay pa itong mga inosente na mga ito, no? Yan mga kababayan. So, ngayon, di ba? Ang ganda na po nito mga development. At bagamat mahirap, bagamat ganito talaga, no? Wag po tayong susuko, tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi mga kababayan, kung susukuan po natin ang lahat ng ito, ito, panoorin niyo po ito. Kung gusto niyo bang sumuko na, wag po tayong sumuko kasi alam niyo pag sumuko tayo, ay mas lalo lang tatawa po ito mga ito. Ito panoorin niyo. Ito ba ang gusto niyong sukuan? Kasi nababasa na rin po akong comment na parang wala na tayong pag-asa, parang ganito na lang, wala na talagang ano. Wag po kayong mawala ng pag-asa at wag po tayong susuko. Kasi pag sumuko po tayo, ito na nga, nakikipaglaban pa tayo kahit mahirap eh. Gumagawa pa rin sila ng paraan para makalusot eh. Paano na kung sumuko ka? Di mas lalong wala na. Ito, tingnan mo, susukuan mo ba ito? Panoorin mo. Facility sa Quezon. Aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang inilaan para sa pagpapatayo ng isang health facility sa Quezon Province. Pero 3 taon matapos simulan ang konstruksyon ay hindi pa rin umano buo ang pundasyon nito. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve. Grabe oh. Ghost Health Center. Kalahating bilyon na ang budget pero hindi pa rin buo. Grabe. 500 million. Tapos susuko ka? Susuko tayo? Alam nyo, mga kababayan, kaming mga vlogger, lalo na kaming mga Duterte supporters, Duterte vloggers, alam po ninyo yan. Alam din po namin ng aming ginagawa ay para lang ito sa bayan. Wala po kaming ni singkong duling na natatanggap kahit kanino, lalo na sa mga Duterte, kahit singkong duling wala po kami natatanggap. At alam yan ng mga dati naming kasamahan, mga kaibigan pa namin yung iba dyan na mga lumipat ng kabilang bakod. Di ba? Alam nila yan kasi kasama namin yan eh. Alam nila na wala talaga. Pero bakit kami nandito na nanatili? At sila ngayon nandoon? Bakit sila bumaliktad? Bakit sila kumampi doon? Or, palitan natin ang tanong, magkano ang dahilan bakit kayo bumaliktad? Di ba? Kasi tayo ang prinsipyo natin nanatili tayo eh. Hindi kami sumusuko. Bakit? Kasi ito oh. Paano na lang? Katulad ni kung ang iisipin natin, susuko na lang tayo dahil wala naman talaga. It seems like wala talaga tayong magagawa eh. Ganun ba? Alam mo, pag yan ang magiging thinking mo, pag nakita ka ni Jose Rizal, mauna kang masasampal eh. Pati ni Bonifacio eh. Bakit? Si Bonifacio noon tsaka si Rizal, alam nila na wala silang kalaban-laban. Lahat ng gobyerno ng Espanya noon against sa kanila. Pati ito mga Pilipinong mga traidor. O ngayon, alam mo na kung bakit kailangan natin makipaglaban kahit mahirap. Dahil kay Jose Rizal, dahil kay Bonifacio, dahil sa mga nagbuwis nating mga bayani para sa ating kalayaan. Para dito po sa mga kurap na government. Kurap talaga, di ba? May kaya nga sinasabi ni Rizal noon eh. Marami siyang mga sulat eh. Mga paring di ba? Idadaan lang sa di ba? Pag magpamisa ka daw, wag ka, may patay. Tinunog siya ni Rizal yan noon, kaya galit na galit ang mga pare sa kanya eh. Di ba? Lahat may bayad, lahat may eh. Ngayon, iba na ngayon, modern na ngayon. Lahat halos ng ahensya ng gobyerno may corruption. Tapos susuko ka, kabayan. Matatabangan ka, manghihina ka. Hindi. Huwag ganon. Sabi nga
ng kasabihan, hanggat may buhay, may pag-asa. Tuloy, kabayan. Buo ang structural ng itinatayong Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center sa Tayabas City, Quezon. Kung sa kalahating bahagi makikita na ang pagkakahati-hati ng mga palapag, sa kabilang bahagi unti-unti pa lang itong itinatayo. 3 taon nang ginagawa ang ospital. April 2022 nang lagdaan ni former President Rodrigo Duterte ang pagtatayo sa nasabing medical center sa ilalim ng Republic Act No. 11702. Principal author nito si Noy Quezon 4th District Representative at Committee on Health Chairperson Helen Tan na ngayon namumuno sa lalawigan bilang gobernador. Ang kanyang counterpart noon sa Senado na si Senator Bongo naman ang nag-sponsor nito. Inatasan ng Republic Act No. 11702 ang Noy Secretary of Health na agad isama ang proyekto sa mga programa ng ahensya. Taon-taon itong may pondo sa Department of Health at Department of Public Works and Highways. Sa DOH budget mula 2023 hanggang 2025, aabot na sa mahigit 113.8 million pesos ang nailalaang pondo para sa maintenance and other operating expenses ng ospital. Para naman sa construction, consistent din itong may pondo sa ilalim ng DPWH. Ang perang ginamit sa pagsisimula ng construction noong 2023 galing sa 2022 GAA at kung susumahin, aabot na rin sa 480 million pesos. Tingnan niyo mga kababayan ha, ang perang ginamit noong 2023 ay galing po sa 2022, mga kababayan. So, panahon pa ito ni Tatay Digong na umpisahan na po ito. Dahil nga, di ba, ang isa sa matinding magandang programa ni Tatay Digong at saka ni Senator Bongo na talagang napakaganda po yung tungkol sa kalusugan. Na siya namang binaboy at pinagnakawan ni Recto at saka ni Marcos. Yung PhilHealth, di ba? Yung marami po akong nakausap, marami po akong naging passenger noon. Tungkol po dito sa nakinabang po sila sa Malasakit Center ni Senator Bongo. At tingnan niyo mga kababayan, itong ginawa ni Tatay Digong yung una ninyo napanood na clips, na video. Ito ito tingnan niyo ha. President Duterte signed into law a landmark bill providing healthcare coverage for all. Ayan no, for all Filipinos, universal health care. Wala na po yan ngayon, mga kababayan. Hindi na po yan ngayon in priorities ni Marcos. Gusto ni Marcos siguro maging katulad niya na ano sabi ni Super Ate, bahala na kayo magdugtong. Baka ganun ang gusto ni Marcos. Pero ito, nung panahon ni Tatay Digong, ayan no, inaprubahan niya. Yan ba yung mamamatay tao at kurap? Inuuna yung kalusugan ng tao. Inaprubahan po para sa lahat ng Pilipino. Tandaan nyo po hindi po basta Pilipino yan. Para po yan sa mga mahihirap na katulad natin. Kasi yung mga mayayaman, yung mga oligarko, nung pakialam nila dyan, kayang-kaya nga nilang gumawa at magpatayo ng ospital eh. So tayo yan, tayo. Para sa atin yan. May nakagawa bang ganitong presidente? Wala. Si Tatay Digong lang. Yan, kaya ko pinauulit-ulit mga kababayan ang video. Kaya ko kasi nga maraming mga significant kailangan po natin ulitin para maintindihan po natin lahat. Maalala po natin. President Duterte signed into law a landmark bill providing healthcare coverage for all Filipinos. I'm very happy that the President talked about how business permits must be out in 3 days. And all of that happened in just the first half of Duterte's presidency. Over the full 6 years, Duterte's administration handled a total of 7.7 trillion pesos in debt servicing. 4.5 trillion went to paying off the actual loans. 3.2 trillion went to interest. In case you're wondering, debt servicing just means paying off what we owe, both the borrowed money and the interest that comes with it. But here's what really matters. All that was done while facing some of the toughest moments in our history. Yan po ang pandemic. A global pandemic, the Marawi siege, over 10 major typhoons like Rolly, Ulysses, Odette, mass vaccination drives, salaries for frontliners, and despite all that chaos, infrastructure still moved forward. Roads, bridges, railways, flood control, build.
Yan. You still walk on those sidewalks, drive on those roads, and ride on those trains today. You've seen them. You've used them. They're real. If you can't acknowledge the storms we went through and the work that still got done, you're not sharing an opinion. You're not correcting the story. You're rewriting it. And that's not truth. That's just bias wearing a different shirt. Yan mga kababayan. Yan talaga ang matinding nagawa ni Tatay Digong, yung build na hindi po kaya nitong Marcos administration. At ang kanyang kaya ay ito lang po talaga mga kababayan. Ang na-allocate na budget para rito hanggang 2025. Sinuri namin ang transparency portal ng DPWH at doon ay lumabas ang 3 kontrata ng nasabing proyekto, isa sa kada taon mula 2023. Lahat ng ito na panalunan ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya na ngayon revoke na ang mga lisensya. Ang 2023 contract nagkakahalaga ng mahigit 96.4 million pesos at inaward sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Batay sa portal, 100% o nakumpleto na ang proyekto. Mahigit 173 million naman ang halaga ng kontratang napanalunan ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation noong 2024. Pero hanggang ngayon, kung pagbabatayang muli ang portal, hindi pa nasisimulan ang bahaging ito ng proyekto. Taong 2025, na-award sa parehong kumpanya ang mahigit 195 million na kontrata na nakatag as ongoing sa DPWH portal. Para sa mga kontrata ng kumpanyang St. Gerard, si Curly Discaya ang pumirma sa mga ito. Kumatawa naman sa DPWH ang sinibak na Regional Director na si Jovel Mendoza. Kasabay na nasibak ni Mendoza sa ahensya ang asawa ni Governor Tan na si Ronel Tan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga iniimbestigahang flood control project. Para naman sa gobernador, inamin nitong na-delay o napabayaan ang construction ng ospital. Base sa mga larawan noong binisita niya ang site taong 2024, tila sinisimulan pa lang ang pagtatayo sa pundasyon nito. Anya, ito raw ay dahil hindi sapat ang pondong inilalaan para rito bawat taon. I think yung funding requirement, number 2 is that syempre yung efficiency, no, and inabot ng mga problema siguro ng DPWH, so nagka-delay sila sa mga implementation siguro, but the budget is actually not enough to finish it. Ilang beses na rin daw siyang sumulat sa dalawang ahensya para i-prioritize ang construction ng ospital. Ayon naman sa health advocate na si Dr. Tony Liachon, sa ganitong mga proyekto, pare-parehong may pananagutan hindi lang ang DOH o DPWH, kundi pati na rin ang LGU. Habang hindi pa tapos yung infrastructure, 3 silang responsable. DOH, LGU, tsaka DPWH. Construction to, siyempre DPWH yan. Pero dapat pina-follow up. Imposible naman hindi natin i-follow up nandun sa kinasasakupan natin. Dapat pina-follow up. Kaya nga dapat collaborative work. Ngayong taon, may nakalaan pa rin 200 milyon na pondo para sa proyekto sa ilalim ng DPWH. Wala naman itong item sa DOH budget. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ng parehong ahensya para mabigyang linaw ang estado at kung paano magpapatuloy ang proyekto, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda. Grabe mga kababayan, may budget ito. Ngayong taon may budget pero walang masabi itong mga animal. Grabe, ano? Ang lupit. Ito po ang Pilipinas natin ngayon mga kababayan. Binadgetan na napakalaking pera, napakaraming pera. Ay nako. Pero anong itsura? Iyan ang itsura lang niya mga kababayan. Ang malupit pa, mayroon pang itsura na nag-uumpisa pa lang yung ano. Nag-uumpisa pa lang ang pundasyon. Grabe kayo talaga. Sobra kayo. Ito isa ano to kung tutuusin ha. Isa itong kriminal rin ito kung tutuusin mga kababayan, yung yung pagpatay na rin to kasi ang ano nito para sa kalusugan ng taong bayan di ba? Pero anong ginawa ninyo? Grabe, no? Ang tindi talaga nitong Marcos administration. Binabayaan at kinuha lang yung pera nitong kanyang mga alipures. At hindi talaga binigyan ng tunay na proyekto ang taong bayan.
At hindi katakatakanin yung itong lugar na to mga kababayan dito sa Quezon. Ha? Ayan no. Ay nako. Ang kalsada diyan papunta ka ng Bicol, papunta ka ng Samar, pati sa Samar, Leyte. Nako, napakahirap ng mga daan. Palatandaan ng korupsyon mga kababayan. Alam niyo nung makapunta ako ng Hong Kong, pagbalik ko ng Pilipinas, nalungkot ako nang pagbaba ko ng airport, tas sumakay na ako ng taxi, no. Paglabas ko namin ng airport, bigla akong nalungkot eh. Kasi sabi ko sa isip-isip ko, mayaman naman tayo, marami naman pera, talagang budget, ano, billion ng mga budget. Pero bakit ang mga kalsada natin? Ano nangyari? Hindi ka makakaano ng ilang dipa, may lubak. Ay naku mga kababayan. Ayan po ating nagawang reaction video dito. Kayo, anong inyong masasabi dyan mga kababayan? Pero bago ko kayo iwan, i-shoutout ko muna ang mga nagpa-shoutout dito mga kababayan. Yung mga nag-comment, kung gusto nyo po ma-shoutout kayo, ayan, mag-comment lang po kayo mga kababayan pa-shoutout, no? Okay? At lagay nyo rin yung lugar. Ito, basahin muna natin ito, may biblical, no? Hebreo 4:13. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata ni Yaong ating pagsusulitan. Hebreo 4:13. Tama po yan mga kababayan. Sabi ni Erwin Atalam. Ito naman po mga kababayan si Eleuterio Bautro. At katotohanan lang po ang ibinabalita. Thank you sa iyo, Eleuterio Bautro. Ayan, punta na tayo sa mga nagpa-shoutout. Sir Bim R, good afternoon. Sabi ni Maalose. Ayan, tuloy tayo dito. My future president in 2028, Inday Sara Duterte, DDS from Jubail, Saudi Arabia. Sabi ni Grace Sapwes Tile. Shoutout sa inyo dyan, Ma'am Grace, sa Saudi Arabia. Sa Jubail ba yan? Jubail? Sara Duterte Sulid, Danilo Bunag, Sulid Duterte supporters, Nueva Ecija. Shoutout po Sir Danilo Bunag sa Nueva Ecija. BMR, bakit sangkot si BP Inday Sara sa flood control sa Cavite? Taga Davao si BP Sara. Kalukuhan yan, hindi ako naniniwala. Good evening Sir BMR and everyone. Sabi ni Juliet Amador. Shoutout sa iyo, Ma'am Juliet Amador ng taga Cavite ka. Ay, hindi ko alam taga saan ka pala, no? Bobby G. Tilag, sabi niya rito, God will make a way. God bless you always. VP Sara, we praying you and your family always. Sabi niya. Pa-shoutout na lang, keep safe lang, Duterte pa rin. Sabi ni Romeo Dilot. Ayan. Sir Romeo Dilot, shoutout po sa inyo dyan. Taga saan po kayo, sir? Okay ka, idol. Detalyado iyong palabas. Sabi ni Pergentina Iscalana. Ayan. Nagkadugtong-dugtong kasi kaya ang hirap basahin, no? Shoutout po sa iyo, Pergentina. Idol ko gid ikaw, VMR. Los Biminda. Ay, hindi pala. Los Viña Dapiton. Shoutout po sa inyo. Salamat po, ma'am. Wag na lang po, brother na lang. Tiis lang, sir, sabi ni Charlito Lirio. Thumbs up, Dan, sabi ni Virginia Malunso. Silent viewer lang ako, VMR, sabi ni Delia Pinida. Gandang gabi, VMR. Victoria Donato. Hello, VMR, sabi natin Charilo. Idol, isa na ako sa mga taga-subaybay mo, sabi ni Ver Ligaspi. Thank you, Sir Ver Ligaspi. Thank you. Hello, Idol, watching from Athens, Grace, Suri Duterte, Jocelyn Santos. Hello, maraming salamat, BMR. Palagi kami nanonood at nakikinig sa iyo, watching from CDO. Bobby Guerrero. Thank you, Sir Bobby.
Thanks sir, malinaw na pagpapaliwanag at saan lalong nauunawaan namin ang lahat. Sabi ni Adel Pumadain. Thank you rin po. Salamat sa naintindihan nyo ang aking pagpapaliwanag. Thank you po ha. Thank Sir VMR, binasa mo yung message ko. Shoutout din po sa inyo, idol talaga kita at ang bisdak. Sabi ni Julieta Amador. Shoutout po sa iyo, Ma'am Julieta Amador. Taga saan po kayo? Thank you po. Maayong gabi, Sir VMR, watching. Reply, sabi ni Susan Rional. Shoutout to you, sir, watching from Zamboanga City. Si Jesrick Joshua. Ayan. Shoutout sa iyo, Jesrick Joshua ng Zamboanga City. Ayan. Maraming salamat po muli sa lahat sa inyo, mga kababayan. Siyempre pa, as always, Pilipinas. Bye-bye!